Ito ang isa sa mga statement ni Senator Go sa publiko, mga kapatid. Ano nga ba ito, mga kababayan ko? Pero bago ang lahat, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel, mga kababayan ko. Nang sa ganon ay manotify ka palagi pag nagbablog ako. Nako, mga kababayan ko, medyo matinik po ang sasabihin dito. At ano kayang alibay ang mapapanood natin? Panoorin niyo po ang video na to. To Trillanes, you are barking at the wrong tree. Kung seryoso ka talaga, bakit di mo kasuhan yung mga totoong mga corrupt talaga? Bakit di mo kasuhan yung mga financials mo? Yung mga contractor, alam mo yun. Uy, mga kababayan. First of all, sabi dito, kumakahol daw si Trillanes sa at the wrong tree, sa hindi daw sa maling puno. I think the former senator is kung sasabihin natin na aso siya, kung kumakahol ba talaga si Sunny, mga kababayan ko, I think nasa tama. Sige, sabihin na natin, sige, aso. O sige. Pero siya yung Belgian Malamute. Siya yung Belgian Malamute na puting aso. No? Siya yun. Kumahol siya sa tamang puno. Kasi matutumbok niya na at naaamoy niya yung korupsyon. Naaamoy niya at nasisense niya yung pinaka-puno. At mula sa ugat hanggang sa patubo ng puno. Kaya kung sasabihin niyo po, magsasalita ho kayo ng kung ano-ano, Senator Bongo, mawalang galang ho. Challenge ko ho kayo. Kasi mahirap po yung magsasabi lang kayo sa tapat ng media na sabihin nyo, baka yung mga kakampi mong kontraktor, maglabas ho kayo ng ebidensya. Ang pinaka-the-best ho dito, ebidensya. May resibo. Diba? Ang sabi niya ho, bakit di mo kasuhan yung mga totoong mga corrupt talaga? Bakit di niya daw kasuhan yung mga totoong corrupt talaga? Sino ba kinasuhan niya? Kayo. Ngayon, sasabihin mo, di mo kasuhan yung mga financials mo? Financers. Yung mga contractor. Ayan, yung mga contractor. Ang tanong dito, Senator Go, sino ang contractor at financer ni former Senator Antonio Sunny Trillanes? Magbanggit ka ng isa! Ngayon lang ako nakakita na nag-statement na isang senador na wala man lang nag-akusa na mayroong financer si Trillanes. Pero mga kababayan ko, wala hong maipakita at mabanggit na pangalan. Oy, nako mga kababayan, mag-isip-isip ho kayo. Mga kapatid, ang dami na ho ninyo napanood na vlog na ganito, pero ito hong part na to, ito ho yung part na hindi nyo napapansin. Mga kababayan ko, hindi kasi pwede na magsalita ho tayo na wala ho tayong ebidensya, Senator Go. Dun ho kayo nagkakamali. Baka bugso na ho ng galit ng damdamin yan. No, mga kababayan ko, tama ba ako? Tuloy. Alam mo yun. Hindi pwede na alam mo lang yun. Labasan nyo ho ng ebidensya ang taong bayan kung may financer nga ba talaga si Sunny Trillanes. Di ba? Kita mo, nakailang buwan na tayo dito sa pagdidinig sa Senado. Ilang hearings na po. Lumalabas naman yung totoo, sino yung mga contractor. Sino daw yung mga contractor? Talagang may-ari, sila mismo yung may kontrata, sila yung mismong kumikita, sila yung contractor, sila pa yung congressman, sila yung habulin mo, Trillanes. Ganito na lang. Sabi ni Bongo, ni Senator Go, ang habulin daw ni Senator Trillanes is yung mga contractor, contractor nga daw, no? Mga kababayan ko. But here is the question. Is the former Senator Antonio Sunny Trillanes senador ba siya ngayon? Sino kaya nasa kapangyarihan? Sino ngayon na may kakayanan na mag-imbestiga? Si Trillanes ba o ikaw, Senator Go?
Yan ang tanong ko. Si Trillanes, hindi naman senador, pero pinailan kayo ng kaso. Pwede kayong pumunta siya ng ombudsman at nag-file ng kaso. Bakit ikaw na senador? Hindi ka makapag-file ng kaso ng sarili mo laban sa mga diskaya. Oh, sige nga. Oh, yung mga senador dyan, ba't hindi kayo? Nagkakaroon kayo ng investigation ng hearing. Nagkakaroon kayo ng investigation. 'Di ba? O ba't hindi nyo mapailan ng kaso ang mga diskayan direkta? 'Di ba? Ba't hindi nyo mapailan ng kaso si Martin Romualdez na sinasabi nyo magnanakaw? Oh. Ba't hindi nyo mapailan direkta si Saldico? Hindi nyo mapailan yung mga kongresistang alam nyo na sinasabi nyo na protector na ni Sonny Trillanes. Oh, yan ang question. Sino ngayon na nasa power? Yung wala sa kapangyarihan, natalo sa eleksyon, nakapag-file ng kaso. Pero yung nanalo, nag-number 1 ng eleksyon, hindi makapag-file ng kaso. Aba, ang laking kalokohan nito. Oh, mga kababayan, oh, saan pa kayo? Mga kapatid, kaya boto pa. 'Di ba? Oh, tuloy. Ayaw mong habulin dahil financer mo nga. Ayaw mong habulin, anong ginagawa mo? Senador ka naman. 'Di ba? Habulin mo. Trabaho mo 'yon. Senador ka. Oh, tama ba? Tingnan nyo alibay. Tama yung sinabi ni Senator Bato. No. Papaniwala kay Bato, parehas din kayo na walang... Makikinig ka kay Senator Bato. Si Senator Bato ba may hak ng buhay mo? Ikaw dapat. Magkusa ka, senador ka. Kami ang employer nyo. Taong bayan kami. Di ba? Hindi ka namin inuutusan pero magkusa ka. Na may mga financer ka. Baka nga yung ginamit mong pondong yon nanggaling pa sa flood control. Oh, ayan, chismis. Ito gusto ng Pilipino eh. Ito gusto ng mga DDS, mga kababayan ko. Alam niyo kung ano? Chismis. Yeah, chismis, mga kababayan ko. Yan ang gustong chismis. Wala kang nilabas na ebidensya na mayroong backer si Trillanes. Mga kababayan ko, nagpumopondo di umano daw sa kanya. Wala ka naman naipakita. Nagsalita ka lang dyan. Maniniwala pa ako kung may naipakita kami. Pinapakita ang ebidensya, screenshot man lang, usapan, o meron ka nakita dyan na ebidensya na videohan mo. Wala eh. Because of what, mga kababayan ko? Because of former Senator Antonio Sonny Trillanes, nung nasa Senado siya lang ang may pinakamalinis na record na walang graft and corruption. Yung pag-iimbestiga mo noon kay dating Pangulong Duterte, maaaring galing pa yun sa flood control. Oh! Sige. Huwag kang magbalinis dito. Huwag daw magmalinis. Huwag mong ilihis ang totoong issue. No, di nililis ang totoong issue. Pag nilabasan kita ng ebidensya dito, magugulat kayo. Dito lang tayo sa katotohanan. Seek the truth, not the script, not the playbook. Nasa na yung mga dapat kasuhan sa issue ng flood control? Nasa na. Eto, bibigyan ko kayo ng sample. Ready na kayo? Mga kababayan? Bibigyan ko kayo ng sample. Gusto nyo ba ng sample? Dapat talagang kasuhan yung mga dapat kasuhan. But here is the question, handa ka na rin bang kasuhan yung pamilya mo? Handa ka na rin ba? Because sa batas natin, nagkasala kayo. Nagkasala pamilya mo. Because according to the law, no, hanggang 4th degree ang hindi dapat makakuha ng project sa gobyerno. Uulitin ko, mga kababayan ko. Kung ikaw ay isang public official, hanggang 4th degree mo ang hindi dapat makakuha ng proyekto sa gobyerno. Ready na ba kayo? Ready na rin ako. O, ayan, mga kababayan ko. Lalabasan ko kayo ng resibo. Mga kapatid, resibo! O, tingnan nyo. Ayan. O. Gusto nyo ba lakihan natin? Lalakihan ko para masaya. Mga kababayan ko. Ayan o.
Tingnan nyo mabuti ha. Rehab along Davao Cotabato. Sinong kontraktor, mga kababayan ko? Sinong kontraktor? Sinong kontraktor? Sagot, mga kapatid, maliwanag Ayan magkano yan? Para malaman natin, ayan This is a CLTG Builders, mga kababayan. Ito yung sinasabi, sinampasa yung kaso. 2016, mga kababayan ko. Supposed to be, mga kapatid, and tingnan nyo na lang po, way back 2016, mga kababayan ko, nagkaroon sila ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 projects. Mga kababayan ko, DPWH, mga kapatid. Ayan, ayan. DPWH, makinig po kayo, ha? Yan yung proyekto, 2016. Nakaupo na po siya niyan, mga kababayan ko, Special Secretary ng Presidente. Ngayon, sino ho ang nakakuha, mga kababayan ko? Sino ho ang nakakuha ng mga project na to? Mga kapatid, nakikita nyo naman siguro, mga kababayan ko. Nakikita nyo naman, sino ho nakakuha? CLTG. CLTG Builders. CLTG Builders, mga kababayan ko. Ano ho ba ang meaning ng CLTG Builders? Sige, papakita ko ho sa inyo. Mga kababayan, sabay-sabay tayo mag-search. Ito True. Madaling mag-search, sabi ko sa inyo of Senator Bongo. Ano ang totoong pangalan ni Senator Bongo? Mga kababayan ko. Let me give you an example. Sinearch ko siya sa Google at ang lumabas, mga kababayan ko, CLTG. Christopher Lawrence Tesoro Go. Mga kababayan. Kaninong kumpanya yan? Sige, sa tatay mo na. Ang galing pa, sobrang mahal ka pa ng tatay mo, no? Noong 2016, bumuo ng isang kumpanya, pinangalan niya na CLTG, mga kababayan ko. Hindi ka ba natakot nun, Senator Go? Ayan, ang liwanag, Pakita natin sa taong bayan. Ayan, CLTG ang pangalan. Nakakubra kayo ng 19 billion pesos, 28 billion pesos, 28 million pesos, sorry, this is million. Million pesos, 37 million, 19 million, 23, 49 million pesos. Ano tong 49 million pesos na to, mga kababayan ko? No? Ano tong 49 million pesos na to? Itong improvement, rehabilitation, Rosario, 49 million pesos na ginawa ng CLTG. Mga kababayan ko, punta tayo ng 2017, mga kapatid. Ayan, 2017, sandamakbak na proyekto na to, mga kababayan ko. Aba, grabe pala to, mga kapatid. Ayan, hanggang baba. 2017, mga kababayan ko. Sino ho ang nakakuha? Bakit po na link ngayon ng mga sigo sa mga diskaya? Maliwanag pa po sa sikat ng araw, mga kababayan ko. Tandaan nyo ho, ayan, nakalagay. Ayan, contractor. Babaho tayo, mga kababayan ko. 2017, kasama ho nila ang CLTG at St. Gerald, mga kapatid. Ayan. Tapos ito, CLTG JV, ayan, Ayan, makikita nyo, Alfredo Go Builders, mga kababayan ko. Ay, nako, ang liwanag nito. Diyos ko po. Ayan, baka sabihin nyo, nagsisinungaling ako. Bahala na ho kayo umintindi, ayan, Ayan yung mga proyekto nila. Klarong-klaro, mga kapatid. Ayan. Screenshot ninyo. Lalabas ako kayo na ebidensya. Ayan, 2017. Ayan. Kayo na ho. Kayo na ho balang humusga, mga kababayan ko. So, matotal na nakuha nila, mga kababayan, ay nagkakahalaga ho, dito pa lang 2016 and 2017, nagkakahalaga ho ng kanilang mga nakuha at kinita na pera mula sa gobyerno ay umabot na po ng, ayan, nasa baba, ayan, 3 billion. 303, I don't know how to pronounce this pero nasa 3 billion plus, mga kababayan. Ngayon, paano sasabihin natin
Mga kababayan ko, paano nyo ho sasabihin to? Paano nyo ho ipalulusot sa amin to? Klarong-klaro ho dito. Mga kababayan ko, klarong-klaro na ho sa taong bayan to. Siguro naman, mga kababayan, hindi na ho kayo magtataka. Diba? Hindi na ho kayo magtataka. Mga kababayan ko. O, ayan. Yan ho ang ebidensya. Yan ho ang ebidensya. Hindi mo magpapapress kung tayo sa Senado. Wala ho tayong ebidensya. Sasabihin nyo ho na may cover up kayo, may nasa likod ni Trillanes. Ito nga ho yung ebidensya ni Trillanes. That is the evidence of the former son ni Trillanes. Ayan na yun lahat na sinasabi ni Boying. Mga kababayan ko. Supposed to be number 1, uulitin ko, you are public official during 2016. Hindi ka na pwede dapat hanggang 4th degree ng pamilya mo, hindi na pwedeng tumanggap ng project sa gobyerno, pero nakakuha. 2017, nag-moving forward kayo with the joint venture ng St. Gerald na Pag-aaring Diskaya para mas mapalaki inyo makuha. So way back 2016 up to 2017, ang kinakinita nyo is 3 billion plus. Diba? Na proyekto. And now saying to the public na ito gagawin nyo. Sino ba maniniwala sa inyo ngayon, Senator Go? Sige, papakinggan namin kayo. Tuloy. Bakit walang mga pinangalanan na malalaking tao? Ikaw nga, wala kang pinangalanan sa mga tao na nasa likod ni Sunny. Ang accusation mo kay Sunny, may malaking tao sa likod niya. Ba't yan hindi nyo mapangalanan? Diba? Yung mga buhaya. Ba't pilit yung pinagtatakpan? Yung totoong issue rito, flood control at ghost projects. Okay, flood control and ghost projects. Pero based on meron pa rin pagkakasala. Saan tayo magbe-base ng pagkakasala ninyo? Mga kababayan ko, wag na tayo magliwaydig dito. Wag tayong lumayo rin sa usapin. Ang pinag-uusapan din dito, there is a conflict of interest, mga kababayan ko. We are talking about flood control and corruption. Ang problema dito, sangkot yung business partner ng tatay mo at ng half-brother mo doon sa mga diskaya na may bilyong-bilyong pisong mga kababayan ko, problema sa ating gobyerno. Maliwanag naman sa sikat ng araw, i-questionin pa ni Senator Go, mga kapatid. Ayan, pakita natin, mga kababayan ko. Para makita nila, mga kapatid. Ayan, Eto, ayan, contractors. Ayan, CLTG and St. Gerald. Kumita kayo, mga kababayan ko, ng magkano? Ang laki nito, 100. Ayan, yung cost, painggan ninyo, 173 million pesos, 181 million pesos, 112, 166, 156, 192 billion pesos. Anong mga project ang pinumpisahan nyo, mga kababayan? Ito, pakita natin, welding recons. Ayan, bypass road. Ayan, welding recons, bypass road, reconstruction, widening, puro widening pala to. Construction of widening. Ayan, hindi ko maintindihan yung iba. Bypass road na naman, mga kababayan ko. Hanggang sa mga kababayan, maliwanag, ayan, pati yung rehabilitation cost widening, daang Maharlika, mga kababayan ko, with CLTG, hanggang 81 million pesos. Ayan na. Para klaro, mga kababayan. Sabi ko naman sa inyo, hindi naman tayo maramot 'Di ba? Yan ang fact. Mga kababayan ko. Ngayon, ang sakit ba? Tuloy natin. Sige, palusot. Nasa na po? Kaya nakikiusap po ako sa ICI, sa Ombudsman, sa DPWH. Kasuhan niyo yung mga malalaking tao. Yung sangkot sa flood control. Yung sangkot
dito sa mga ghost projects. Mhm. Inaantay Oh, there is no ghost project kasi widening and rehabilitation. Admitted naman tayo. Pero ang tinatanong dito, yung constitution natin, may nilabag kayo. Hindi at yung masasangkot din yung pamilya mo dahil sangkot yung kanilang joint venture doon sa mga pamilya Diskaya na may ano St. Gerald. po ng tao. Hindi naman natin pinag-uusapan dito daang piso, bilyong piso. Pag iniliis niyo po ang katotohanan, magulo po ito. Magulo po ito. Walang nagliliis ng katotohanan sa totoo lang. Diretso ang pananaw ng taong bayan. Yun lang gusto ko sabihin. At isa po itong lumang tugtugin mula sa lumang script. Oh, Recycled na po yung mga issue. Pilit binubuhay para lang mapinturahan po ako ng maitim sus. para siya po ang magmukhang maputi. My conscience is clear. Unlike him. Okay, your conscience is clear unlike him. Saan tanong dito? Paano nakakuha yung tatay mo na may kumpanya nakapangalan sa'yo at yung kapatid, brother mo ng proyekto sa gobyerno nang nakaupo ka na bilang SP? Diba? Oh, second 2017 hanggang 2017. Paano nakakuha? May posisyon ka sa gobyerno. Bawal nga yun, di ba? Sinasabi na. Di ba? Naglabas tayo ng ebidensya dito. Labas o panloob, pati konsensya niya madumi. Baka kayo yon. But anyway, mga kababayan ko, dyan nagtatapos yung mga sinabi nito ni Senator Go, mga kababayan. No? Dyan siya nagtatapos. But ang gusto kong ipaliwanag sa taong bayan dito, ano nga ba ang may bigat sa kanyang mga sinabi? Napaisip ba kayo? Nag-isip ba kayo? Nakita nyo ba? Sino ngayon na may mali? Si Sunny? Si Go? Sino ngayon na sinungaling? Titimbangin ng korte? Andyan ang ombudsman. Sobra-sobra na ito. Kung talagang sincere ka, Senator Go, pakulong mo, kasuhan mo, pangunahan mo. Tapos, hindi na kailangan na mag-antay ka pa kay Sunny, mga kababayan. Diyos ko po. Ano, kung wala pang Sunny Trillanes, hindi malalaman yung ginagawa nyo. Paano na lang kung wala si Trillanes? Diba? Paano na lang? Paano na lang kung walang Sunny Trillanes? Di wala. Diba, mga kababayan? Paano na lang kung wala si Sunny Trillanes? Di walang mag-i-expose ng kabalbalan. Paano na lang kung wala si Sunny, hindi may tutuwid, hindi malalaman ng tao na hanggang 4th degree pala ng isang pamilya. Na pag nakaupo ka sa gobyerno, ang hindi ba din makakuha ng kontrata sa loob ng ating gobyerno. This is a massive corruption for me. Kaya wala ko akong magagawa, kundi suportahan natin yung lumalaban sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Hindi ito paninira. Bagkus pagmumulat sa taong bayan. Ang kailangan lang ho natin siguro opisyal yung magpakatotoo po kayo para sa bayan. Nakakasawa na kasi na puro korupsyon ang pinag-uusapan. Pwede naman natin pag-usapan sana yung maayos, yung nagagawa ng gobyerno. Kaso hindi. Dahil sa mismong bakuran ng Senado, nagkakanlong tayo ng mga buhaya. Mga kababayan. My dear Filipino people, mga kababayan ko, Luzon, Visayas, Mindanao, alam ko mabigat ang laban natin. Alam kong maganda magkahinatnan natin. But please, magtulungan tayo for the sake of the Filipino people. Pagtulungan natin yung laban para sa bayan. Pagtulungan natin itong laban na to, hindi lang para sa ordinaryong Pilipino, kundi para sa lahat ng mamamayang Pilipino. Mga kapatid, kung gusto mo ng ganitong usapan, mga kabayan, kung maaari mo ba ko i-follow, like, comment, share, and subscribe para na sa ganun lagi kang updated sa mga vlog na ginagawa ko. Bago pa mag-iyakan yung mga DDS, ako na mauuna.
Kasi malang pound for pound tong atake na to, mga kababayan ko, at ginajab-jab-jab lang namin kayo. Kasi tandaan ninyo, after nito, pupusta ako, magbabago pananaw nyo sa mundo. Kasi thankful naman ako, and I thank to God, nabuksan yung mga kaisipan ninyo. Naunawaan ninyo, yung tatay nyo nasa Netherlands, sinungaling, kasama na rin si Go at si Bato. Ito diretsahan kung pupuntuhin. Hindi lang sa balita, with ebidensya, panampal, pamangga, doon sa mga paratang nila. Gusto ko lang din liwanagin. Yung tatay daw ni Trillanes, mga kababayan ko, nagkakasino. Mas okay na sa akin yung nagkakasino kesa naman yung nagnanakaw ng 1,000 piso. Kahit hindi totoo yung paratang, common sense naman. Halatang halata. Role play, ika nga nila. Mas gugustuhin ko pa yung tao na maging tapat na nalalaman ng taong nagkakasino kaysa yung nagnanakaw ng pondo ng bayan. Yung tipong halata naman na kapag mga kababayan ko, no, kung tipong halata naman sa bawat speech ay nagtatantrums na. Bakit, mga kababayan ko? Di nyo ba alam ang katotohanan? Sampal kasi sa inyo to. Kaya makinig kayo ng mga mabuti. No, ng mabuti. Buksan nyo isipan nyo, huwag kayong magpaka. Ano mga kababayan ko? Huwag kayong magpaka. Oh, lari ka dun, mga kababayan. Hindi ko mabanggit. Pero like I said, pag sinabi kong lari ka dun, mga kababayan ko, alam nyo na yun. Ang pambansang, taga-sigaw ng, yun na yun. Kapag nakita nyo yung ganyan, matik yun. Game. Mga kapatid, pag-usapan na natin ito, mga kababayan ko. Ito, ang pinakamainit ngayon. Ano naman itong sinag-file na nga ng kaso itong si former Senator Antonio Sani Trillanes. At yung pinail niyang kaso, ipapakita natin. Ano nga ba ang sinabi ni Sani? At ano nga ba ang palusot ni Go? Diba? Tama ba ako? Merong isang paliwanag, merong isang nagpapalusot. Ngayon, mga kababayan ko, alamin natin. Sino ngayon ang nagpapalusot, mga kababayan ko? Pakinggan nyo to. Pag-aaralan ng Office of the Ombudsman ang reklamong plunder na inihain ni dating Senador Antonio Trillanes IV laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo at 2 kaanak ng senador. Kaugnay po yan sa halos 7 bilyong pisong halaga ng mga proyekto na nakuha ng mga Go. Saksi si Salima Refran. Ito ang tanong dito, first sa tanong ng mga DDS, si Debangko daw, may nakuha ba daw talagang 7 bilyong pisong pondo? Pag napatunayan ko ba na yung contractor na yan ay tumibati ba at kumita ng pera nung panahon ng mga Duterte, mga kababayan ko, ano masasabi nyo? Tatandaan nyo lahat ng linya ni Sani Trillanes, mga kababayan. Because ito ang pupukol doon sa kanila, sa mga sinaginagawa ng mga Duterte. Pakinggan nyo. Kahong-kahong dokumento ang bitbit ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa Office of the Ombudsman para yan sa reklamong plunder laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo, pati laban sa ama at kapatid ng senador. Ayan. Kaugnay ito sa halos 7 bilyong pisong infrastructure projects na napunta umano sa CLTG Builders at Alfrego Builders ng mga Go. Ayan. Joint venture with St. Gerald na pag-aari ng Diskaya. Mga kababayan, pakinggan nyo. Tatay at kapatid, binigyan mo ng bilyon-bilyon na kontrata. While you were in power, covered nila yon. Alam naman natin na magkadugtong ang bituka ni Bongo at Duterte. Teka lang, Sen, totoo ba yun? Napaisip ako dun, Sen, na magkadugtong ang bituka ni Bongo at ni Duterte. Teka lang. Nga pala, baka sabihin ng DDS hindi magkadugtong ang bituka nila, magkahiwalay. De, ang ibig sabihin ni Senator si Sentry, mga kababayan ko, iisa ang ligaw ng bituka, iisa ang galaw nilang dalawa.
mga kababayan. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi na-influensyahan ito. But the meaning of this, mga kababayan ko, ang sabi ni Go, mga kababayan, ang sinasabi niya, hindi man masama magnegosyo. Yung pamilya ko, hindi naman masamang ganito, hindi ko nga pinapapasok ng Malacanang. Walang alam yun doon, ganito, ganyan. Dami sinasabing palusot. Pero, here is the grounds kung bakit makakasuhan si Go. And here is the grounds kung bakit din na kinasuhan si Duterte. Bakit, mga kababayan ko? Tignan nyo. Alegasyon ni Trillanes, nasa 200 proyekto umano ang nakuha ng mga kaanak ni Go mula na maging mayor si Duterte noong 2008 hanggang sa maging presidente ito. Karamihan ay nasa Davao Region at Davao City. May flood control, merong mga road widening, kahit na kompleto o nagawa yung proyekto. Pero yung offense niya is hindi dapat sa tatay at kapatid. Correct. Yan ang sinasabi doon. Because nasa batas. Hello po, Tita Rubico Haiko from Hawaii. Ayan, Ito, may nakasaad sa batas. Ano ang nilabag ng tatay at ang kapatid ni Go? Mga kababayan. Ano ang nilabag, mga kapatid? Tingnan nyo mabuti, mga kababayan ko. Nag-beneficio. Ang nakalagay sa ating Painggan nyo mabuti to, Papainggan nyo mabuti sinabi ni former Senator Antonio Sani Trillanes. Napaka-powerful nitong sinabi niya. Painggan nyo mabuti. batas up to 4th degree. Ito, ulitin ko Painggan nyo mabuti. Pero yung offense niya is hindi dapat sa tatay at kapatid ang nag-beneficio. Ang nakalagay sa ating batas up to 4th degree of consanguinity and affinity. Pero ito, 1st degree ito. Tatay ito at kapatid. Okay, mga kababayan, ano ang pagkakamali dito ng pamilya ni Go? Mga kababayan, up to 4th degree ay hindi ay pwedeng tumanggap ng anumang proyekto sa ating gobyerno o project. Bakit nangyari na ang tatay ni Go, kapatid ni Go, ay nakakuha ng bilyong-bilyong pisong project habang nakaupo sila sa posisyon? Ay, ang galing naman. Ngayon, sabihin niyong sinungaling si Trillanes. But based on our law and our constitution, nakabase, maliwanag pa sa sikat ng araw, bawal magkaroon ng anumang pagkuha ng proyekto sa gobyerno kung ang isang kamag-anak mo na katulad ni Go ay nakahalal sa pwesto. Up to 4th degree. Bakit nakakuha yung tatay at yung kapatid? Nadamay pa ngayon ang St. Gerald na pag-aari ng Diskaya. Kayo nang bahalang humusga, mga kababayan. Ano ngayon ang sasabihin nila? 'Di ba? Ngayon ang pinakamalinaw. Paano nangyari 'yon, mga kapatid? Gid ni Trillanes, undercapitalized o kulang sa pampuhunan ng CLTG at Alfrego Builders, kaya nakipag-joint venture o nakisosyo sa mga kontratistang may AAA licenses tulad ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Correct. Sila yung may multi-billion peso na hawak na kayang pumondo. Kaya nakipag-joint venture. Papakita ko sa inyo mamaya yan joint venture. 816 million pesos umano ang halaga ng mga proyektong napunta sa joint venture ng mga Go at ng mga Diskaya. Ayan. Pinabulaanan ni Senador Go ang mga aligasyon. Lahat Ano kayang palusot nito? naman tayo may negosyo yung mga pamilya natin. Oy, hindi lahat ng Pilipino may negosyo ang pamilya, Liga nga dito, Eb. Liga. Liga, pakita ka dito. Tanong natin. Ito, ordinaryong Pilipino. May negosyo ang pamilya mo? Wala. Lahat, sabi ni Go, lahat daw ng pamilya may negosyo Assuming? Lahat ba ng pamilya may negosyo, mga kapatid?
May negosyo ba lahat? Mga common na palusot eh. Lahat ng pamilya may negosyo. But hindi po ako nakikialam dyan. Talaga ba? Nakialam ba ako? Hindi. We don't know eh. Ba't na, sinabi na nga sa Constitution, sinabi na nga sa batas na up to 4th degree ng pamilya mo, bawal makakuha ng project sa loob ng gobyerno, lalong-lalo sa DPWH. Senador ka, naging SP ka. Naging kalawang kamay ka ng Pangulo, hindi mo man lang pinatupad sa sarili mo yon? Hindi pwedeng sinasabi mo na hindi mo pinapapasok ng Malacanang, ayaw mo ma-entertain ka ito. Hindi ganun yun. Nakinabang ba ako? Hindi. We don't know kung nakinabang ka o hindi, mga kababayan ko. But I guarantee, mga kapatid, na there is a conflict of interest ang pinag-uusapan doon. Binigyan ko ba ng pabor ang aking pamilya? Hindi. Ayon kay Go, haharapin niya ang reklamo at handang kasuhan ang sariling kadugo kung nagkamali sila. Talagang nagkamali, damay ka doon. Kasi bakit? Hindi mo man lang mamaya ka sa akin. Ay nako. Meron naman pong COA na pwede naman pong tumingin kung meron bang pagkukulang o meron bang irregularities dito sa mga proyektong ito. Kasuhan niyo po. Kaya sabi ko nga, ako pa mismo, willing po akong kasuhan kahit kapamilya ko. Do it! Sana ngayong sesyon na to, kasuhan mo. Pailan mo ng kaso. Diba? Pailan mo ng kaso yung tatay at kapatid mo. Diba? Kasi bakit? Dahil sa'yo. During that time, what we call this? Ano man tawag doon kay Bersamin? Special, ano ba tawag sa SP? If I'm not mistaken, mga kababayan ko, yung SP, paki-correct nga ako, dating SP to. Tapos ngayon, senador. Makikita nyo mamaya. Kahit sino pa yan. Ang reklamong ito, Tingnan nyo kung paano pinagtakpan ng mga Duterte to. Alam mo bakit? Bistado to eh. So, totoo lang eh. Nung nag-file kami ni former Senator Antonio Sani Trillanes sa DOJ, naalala nyo, nag-file kami, kasama ako ni MST. Ni Senator Trillanes. Nag-file kami yung case na to doon sa DOJ, mga kababayan ko. During that time, mga kababayan ko, the secretary is former secretary and ombudsman na ngayon na si Boying Rimulya, mga kababayan ko. Alam mo paano tinago ito ng mga kaalyado ni Duterte sa loob ng DOJ? Mga kababayan, alam niyo kung paano? Tingnan niyo to kung paano tinago. nang naihain sa Department of Justice, pero agad raw pinadala sa Office of the Ombudsman ng Prosecutor General noon na si Benedicto Malcontento. Ayan, tingnan mo. Kaalyado yan ng mga Duterte. Mga kababayan, ang ginawa niya, mga kapatid, para hindi makarating kay Rimulya, mga kababayan ko, ipinadala kagad sa ombudsman, mga kababayan. Hindi man lang nakita to ni Secretary Rimulya during that time. Sa makatuwid, binaypass si Secretary Rimulya para hindi makaangat sa kanya yung file na papel na isinampa ni former Senator Antonio Sani Trillanes nang sa ganon hindi mabusisi. Mga kapatid, kanino niya pinadala? Sa ombudsman. Si ombudsman, si Suarez. Ngayon, sino si Suarez? Itinalaga ng dating Pangulong Duterte. Si Suarez ang pinadala ng dating Pangulong Duterte sugo niya sa ombudsman na kung sino man ang atake sa kanila ay madaling maibasura. Dahil yung ombudsman noon na pinagpadalahan nito ng kaso ni Trillanes ay kaalyado ng dating Pangulong Duterte. Kaya mababaliwala yung sinampa ni Trillanes sapagkat sa ombudsman pa lang pag pumanik na, harang na. Mga kababayan. Diba? Ganon tayo tinraidor at pinagtakpan nila ng mga kaalyado ni Digong ang kanilang mga graft and corruption cases na sinasampa ni Sani Trillanes. Panahon
noong Justice Secretary pa si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Itong kasong ito, pag-aaralan pa. Hindi na ako nagkaroon ng pagkakataong makita ang mga papel na to noong panahon na yun. Isang taon na yun eh. Ayan, pakinggan nyo mabuti ha. Ang ganda ng sinabi ni Secretary Remulla. Dahil niya sa evaluation, fact-finding, at preliminary investigation. Dagdag pa ni Ombudsman Remulla, maaaring makatulong ang reklamong ito sa investigasyon nila ng DPWH, sa CLTG at sa mga diskaya. Binibigyan kami niyan ng hudyat kung saan kami dapat tumingin. Kasi nga, interesado kami dyan, pero kung nandiyan ang dokumento at meron na siyang mga project number, mga identifying marks, mas madali namin mahahanap sa DPWH. Oh, ano ngayon, mga DDS? 'Di ba? Ganyan tayo niloloko ng mga tao ni Digong. Mapagtakpan lang yung pagkakamali, pagkakasala ng amo nila. Ganyan tayo, yan nila pinagtatakpan yung kanilang ginagawang kalokohan. Now, mga kababayan, you understand kung bakit. Naiintindihan nyo na ngayon, mga kababayan ko. Kaya gusto nilang palabasin, sirain yung credibility ni Sunny Trillanes para hindi nyo paniwalaan at kung ano mang isasampa niyang kaso na madali nilang maibasura dahil hawak nila ang hustisya during that time. Mga kababayan. And ngayon, mga kababayan ko, sabi nga ni Senator Sunny Trillanes, bilog ang mundo ko eh. Totoo nga. Bilog nga ang mundo. Ngayon naman, mga kababayan ko, inaantay na ngayon yung makakatulong sa issue ng flood control, sa issue ng mga korupsyon na hinihain ni dating Senador Sunny Trillanes. Malaking bagay, tulong sa gobyerno ayon kay Ombudsman Remulla. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Okay. Maraming salamat, Miss Salima Refran, GMA Integrated News, for this wonderful news for the Filipino people. Ngayon, mga kababayan, anong masasabi nyo? Nakita nyo kung paano sumagot si Go? Nakita nyo kung paano sumagot si Remulla? Nakita nyo kung anong point of view ni former Senator Antonio Sunny Trillanes na kahit yung proyekto na yan ay tapos na, ang problema dito, nagkasala ka sa batas sapagkat nasa ating batas at konstitusyon until 4th degree ng pamilya mo ay hindi dapat makakuha ng proyekto sa gobyerno. Subalit, opisyal ka na, bakit nakakakuha pa rin yung kamag-anak mo? At ang masakit pa nito, tatay mo, kapatid mo, nakalahati. Nakakakuha ng proyekto. Tapos, ang sasabihin, papakulong niya ganito, kakasuhan niya. Gawin mo muna bago ka umatungal sa media. Magpakatotoo tayo dito. Sundin natin yung batas. Sabi kayo ng sabi na tinutupad nyo yung batas, gusto nyo ng kalinisan. Kayo ay para sa taong bayan. If you are for the Filipino talaga, kasuhan mo ang tatay mo, kasuhan mo ang kapatid mo. Kung kinakailangan at nagkasala kayo, magpakulong kayo. Yan ang katotohanan doon. Dami nyo sinasabi kay Trillanes pero hindi nyo naman matibag-tibag. Ngayon, baliktad nga ang mundo. Ang panig ng taong bayan na kay Sunny at kayo naman ang dinudurog ng tao ngayon. Hindi ko na kayo masisisi. Subalit, ang kaya ko lang ilabas ang totoo, mga kababayan. Ilabas ang katotohanan, ilabas ang issue para sa mamamayang Pilipino nang maunawaan ng bawat isa sa atin, mga kababayan ko. Ngayon, mga kababayan, hindi ka pa rin ba magigising? Hindi ka pa rin ba tutunganga ka lang ba dyan? Hindi ka ba kikilos? Hindi ka ba gagalaw? Hindi ka ba tatayo? Hindi ka ba maninindigan? Hindi ka ba kikilos? Mga kababayan ko, kung hindi tayo kikilos, sinong kikilos sa atin dito? May kikilos pa ba for the Filipino people? Magtulungan tayo.
mga kababayan ko. Dahil ang nagpapahirap na sa ating bayan, hindi na lang ang ating konstitusyon, kundi yung mga politiko nagtatago sa likod ng libro na kanilang sinusunod, na which is the Constitution of the Philippines. This is the biggest problem. Alam ko, pagod na rin kayo. Alam ko, lalong pagod na rin kaming kapapaliwanag dito. Ngayon, buksan nyo ang isipan nyo. Pag napanood mo tong video na to, mga kababayan ko, mag-isip ka. Isipin mo kung bakit. Kung bakit tayo lumalaban dito. Bakit tayo nagsasalita sa publiko. Bakit tayo nagsasalita para sa taong bayan. And pag-isipan mo na rin kung bakit mo sinusuportahan ng mga tao na yan. Samantalang tayo na Pilipino, tayo ang ninanakawan. Kung gusto mo ng ganitong usapan, maaari mo ba akong i-follow, like, comment, share, and subscribe para nang sa ganon, masundan mo yung ating mga pinag-usapan dito at mag-iwan ka na rin ng komento sa baba lang sa ganon na mabasa ko yung komento at i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa akin. Maraming salamat po.